Hi guys, may binili lang akong helmet chin mount para sa helmet ko kasi gusto kong ilagay yung camera ko sa may helmet ko habang nagra-ride. And ito yung laman niya, plastic pa. And meron pa siyang tali. And ayan, nailabas ko na siya sa plastic. And meron nga pala siyang dalawang klase ng arm. Merong maikse at merong mahaba. Ayan. So ito yung mahaba. And then, ito naman yung maikse. Ayan. Tapos, ito naman yung kinakabit doon sa helmet natin. Ayan. So, dinidikit lang pala to. Tapos, yan na nabebend naman siya. Ayan, ganyan siya yung tsura niya. And then, yung tali. Ayan, stretchable yung tali na yan. And dito ko siya ilalagay. Kaya yan yung binili kong chin mount. Kasi, ito yung chin nung helmet ko. Ayan, no, meron siyang paumbok sa may gitna. So, I hope magkasya siya dyan. At maging swak. Ayan. So, eto na, nailagay ko na yung chin mount. Kaso lang, may problem ako. Yan. So, meron siyang hollow part or hindi nakadikit na part dun sa chin. Dahil nga dyan sa may umbok na chin sa helmet ko. So, tingin ko hindi ito magiging maganda sa performance ng chin mount. Tas tabingi pa siya. Ayan. Ayan, so diretso naman na siya, hindi na siya tabingi. Pero meron pa rin siyang hindi nakadikit na part doon sa chin ng helmet. Kasi dahil nga doon sa design ng chin ng helmet. So, tignan natin tong box. Sabi sa box, kailangan daw pabayaan ng 3 days para maging mahapit yung pagdikit nito. After 3 days, ayan na yung chin mount ng helmet ko. Gagamitin na natin at ito-testing na natin sa labas kung matibay nga ba yung pagkakadikit. I hope matibay naman yung dikit niya. Pero ginamit ko pa rin yung tali na libre kasi medyo nagdadalawang isip ako dun sa tibay niya. Kasi nga, di ba hindi nadikit ng maayos yung chin mount dun sa helmet. Gawa nga nung design ng helmet ko. So, yan. Makikita nyo naman. So far, maganda naman yung view. Maganda yung pagkakadikit. Maganda yung lapat nung chin mount. And para sa akin, okay yung pagkakadiretso nung camera. So, medyo malubak dito sa dinadaanan ko. Pero okay naman siya. So far, hindi naman siya maalog. Hindi naman siya gumagalaw-galaw. So, makapit naman siya kahit pa paano. Ngayon, nandito na tayo sa may Commonwealth Avenue at tinetesting pa rin natin yung chin mount natin with the normal speed of 50 to 60 kilometers per hour. At medyo nabago yung view natin kasi bumabangga pala siya dun sa visor ko kasi yung gamit kong arm is yung maiksi lamang. Pero eto, dito na. So, dito na magkakaroon ng delubyo kasi matatanggal na yung chin mount natin. So, konting saglit na lang. Makikita na natin kung paano na bibitaw yung chin mount natin. And ayan, nalaglag na siya. Ito na yung chin mount natin after matanggal sa helmet natin kanina sa biyahe. Ayan, so hindi na natin siya pwedeng ibalik pa sa helmet natin kasi hindi na siya ganong kadikit compare sa una na tong pagkaadikit sa kanya. Buti na lang ginamit ko tong tali na to. Kung hindi, baka sira-sira na yung camera ko at durug-durug na siya. Tingin ko kaya bumigay tong chin mount natin dahil na rin sa pagkakadikit natin dito. Hindi kasi masyadong nadikit ng maayos sa helmet natin yung chin mount at meron siyang mga hollow space. Ayan, gawa na rin sa design ng helmet natin. Siguro babalik na lang ako sa paggamit ko ng body mount compare sa chin mount habang naghahanap ako ng mas appropriate na chin mount para sa helmet ko ngayon. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!